Day 2 ng Clan League pero hindi ko nagawa ng content kahapon. Kaya dito isisingit ko na lang sa Day 3 ng Clan League namin. At ito ngayon naging ganap sa Day 2 ng Clan League namin. At dito nga kung makikita nyo, pares pa kami tig-3 hatak ang kalaban. Pero lamang kami dito ng 2 star sa kanila kahit na dinurog yung mga taas namin. Kaya ang ginawa ko, nagsalang na lang ako dito sa Stage 12 ng Barchers at may kasamang 15 pirasong bungo na may dalang tae. At dito nga pala mga idolo sa 3.0, mga low stage na yung pinanglalaban namin dito. Dahil nasa 2.0 naman yung mga ibang stage 15 namin hanggang stage 17. Kaya dito na muna ako nangahagis ng tae sa mga low stage. Kaya eto, ready na kayang troops ko na Barchers na may kasamang bungo na may dalang tae. Kaya umatak na ako kagad dito dahil 46 minutes na lang yung natitirang oras sa dito ng Clan League namin. At ito na ngayon defense ni Cleon, halos max na rin sa stage 12 at pulse na lang ngayong may iwan sa kanya. Kaya sinimplihan ko na lang yung attack at ginamitan ko na lang ng Barchers. At dito nga, hagisan ko lang ng bulalakaw yung mismong town hall ni Cleon. Dahil sa kung makikita nyo, kasama sa matatanggal yung Eagle, 2 Expo at yung Clan Castle. Kaya hindi na nga ako dito nagdala ng muriatic acid dahil kasama yung Clan Castle sa matatanggal sa bulalakaw ni Tatang. Kaya inunahan ko na muna lapagan ng 2 lindol yung mismong town hall. Dahil pag yung mismong town hall yung target ng bulalakaw ni Tatang, kailangan muna natin i-activate yung defense mechanism ng TH. At pwede natin gawin to mula TH12 hanggang TH13. Dahil wala pa namang karpintero sa TH12 at TH13 na pwedeng ibalik yung HP ng town hall. Kaya yan kung makikita nyo, combination lang ng bulalakaw ni Tatang at ng lindol at kasama pati yung pana ni Queen. Pwede na natin agad tanggalin yung town hall kasama na pati yung mga ibang building sa defense na nakapalibot doon sa mismong town hall. Pero balik naman na tayo dito sa attack ko dahil sa pababa si Tatang kasama si Topakin, binaba ko na yung bahay ng aso dito sa may 3 o'clock kasama ng ilang pirasong barbarian at mga Barbie para matanggal na kaagad yung mga buildings na pakalat-karat dito sa may 3 o'clock. Kaya dito, napilitan pumasok yung Topakin si Tatang at yung upnay na BK. Kaya nilapagan ko na lang spell na mga tiyanak yung single Inferno Tower para madistract yung bantay na Machu Papa. Pero nakasalubong pa dito ni Robot yung bantay na enemy BK. Kaya nilapagan ko na ng ilang pirasong barbarian at mga Barbie. At ayun, kuyog malala yung enemy BK. Pero balik na tayo dito kay Abnoy. Nakasalubong niya na dito yung kirida niya na enemy Queen. At sa sobrang tuwa, sumayaw na nga yung 2 ng chacha sa may ipo-ipo. Kaya tuluyan na nga nagwala yung ni Abnoy na BK. Pero marami pa mga buildings na pakalat-karat dito sa may labas. Kaya nilapagan ko na ng mga barbarian kasama na mga ilang pirasong Barbie. Pero hindi pa pala natatanggal yung single IT dito sa may baba. Bakunat pala kaya yan, dinagdagan ko na ng mga barbarian at mga Barbie. Kaya dito mga idolo, kayang-kaya natin maka 3 star sa stage 12. Kahit simpleng attack lang gaya nito Barchers, samahan lang ng bulalakaw ni Tatang at malaking pana nito Pakin. Kaya kung gusto niya rin gumamit ng Barchers, praktisin niya na kung paano manghagis ng tae. Pero paano nga ba ang diskarte ng paghagis ng tae? Kaya tara, ituturo ko sa inyo ang diskarte sa next attack. At dito na nga tayo sa stage 13, bali nagsalang na nga huli dito ng Barchers na may kasamang 20 pirasong bungo na may dalang tae. Pati pala yung reinforcement na dinala ko parehas lang din sa laman ng army camp. Kaya tara mga idolo, ituturo ko sa inyo ang diskarte kung paano manghagis ang tae. Hindi sana muna ako gagawa ng tutorial. Pero dahil sa request ni Idol Bilaber, kaya sige, isisingit ko na lang yung tutorial kung paano manghagis ng tae. Kaya ito na yung tutorial. Ang unang gagawin, syempre, scout natin yung base. Gaya dito, yung town hall inantay yung hahagisan ko ng tae. Kaya tingnan muna natin yung mga defense na kailangan natin lagyan ng imbispel para hindi puntahan ng bulalakaw ni Tatang. Gaya nga ng sabi ko, town hall yung target ko dito. Kaya nilapagan ko na muna ng 2 aircode spell para ma-activate muna yung defense mechanism ng town hall. At ito yung pinaka-importante, isentro natin yung mga imbispel sa mga defense na pwedeng tamaan ng bulalakaw ni Tatang. Tapos ilapag niyo na si Tatang at ihagis yung tae. Ayan, o diba, tumamak? Hindi nga lang sa town hall. Potek na yan, nanigas kasi yung mga daliri kaya ang bagal maglapag ng mga imbispel. May nalalaman pa kasing tutorial, palpak din naman pala yung bulalakaw ni Tatang. Nasayang lang tuloy yung 7 pirasong spell at tae ni Tatang. Pero hayaan na, gawa na lang ng paraan kaya nilapag ko na yung garito na mga alis ng tae dun sa may baba. At bahala na siya dun kung ano yung mga defense na kayang abutin ng kanyang tae. Kaya balik na muna tayo dito kinatupakin at kay Tatang. Dahil sa paakyat sila, kaya naglapag na ako ng ilang pirasong barbarian kasama ng Barbie at si Abnoy para matanggal na kagad yung mga buildings na pakalat-karat sa may taas at mapilitan na pumasok sa loob si Tupakin kasama si Tatang. At dahil sa hindi natanggal yung town hall dahil sa palpak ng bulalakaw ni Tatang, kaya binaba ko na yung bida-bida na hirong yung bot para siya na yung matatanggal dito sa town hall. At yung Queen, tinopak na naman, akala ko pumasok na sa loob. Plano pa ata na ikutin yung buong base ni Nantel. Buti na lang tumino at sinundan niya nga yung Abnoy na pumasok na sa loob. At ito na nga yung delubyo dahil sa hindi natanggal yung kwangkasan sa bulalakaw ni Tatang. Kaya ayan, naglabasa na yung mga bantay ni Nantel na super 80s.
Kawawa tuloy yung hero yung bot, ang bilis na dedo. Pero buti na lang, nagawa niya na tanggalin yung down hole. At ginamit ko na nga yung ability ni Abnoy na Earthquake Boots at Spikey Ball para matanggal na kagad yung Eagle at yung Single Inferno Tower. Kaya ayan, lumipat na yung atensyon nito Pakin dito sa mga bantay na Super 80s. Kaso, nadikitan naman ang Single IT si Abnoy. Kaya ginamitan ko na muna ng freeze para humaba pa yung buhay ni Abnoy. At pinakalat ko na nga sa labas yung main troops ko na Barchers para matanggal na kagad yung mga buildings sa pakalat-kalat dito sa may labas. Pero may naiwan pa pala poste ng PLDC dito sa may 3 o'clock. Kaya binuksan ko na yung pader gamit yung mga bunga na may talantae. Kaya ayan, kinuyog manala yung poste ng PLDC sa mga Barbarian at sa mga Barbie. Gigil na gigil yung mga Barchers sa poste ng PLDC. Ano naman kasi ang hina ng signal. At dyan na nga natatapos yung day 2 ng Lanor League. At kami ngayon nanalo sa day 1 at saka sa day 2. Kaya dito na tayo ngayon sa day 3. At ipahinga na muna natin yung Stage 12 at Stage 13 kaya dito na muna tayo sa Stage 14. At dito, yung main troops naman na ginamit ko, puro mga taong bato. Isa rin to sa mga favorite troops na gusto kong gamitin dahil maliban sa malaki na, matigas pa. Kaya inayos ko na nga dito yung naman ng army camp ko. At sinalang ko na nga yung mga malalaki na at matitigas pa na mga taong bato. Kaya let's go, gamitin na natin yung mga malalaki at matitigas na mga taong bato. Balilasat ako na pala to at dito nga sa round 3 kami pa rin yung lamang. Di ano pang gagawin? Di ginamitan ko na lang ng mga malalaki at matitigas na mga taong bato. At ito na nga yung defense Boa Hancock. Saktong-sakto talaga dito yung mga malalaki at matitigas na taong bato dahil marami siyang butas. Pero mamaya na natin gamitin yung malaki at matigas dito kay Boa. Dahil ang plano ko dito, hahagisan ko muna ng bulalakaw yung isang Single Inferno Tower para kasama sa matatanggal yung Town Hall at yung scatter shot. Kaya todo focus nga ako dito para matakpan yung mga ibang defense na posibleng puntahan ang bulalakaw ni Tatang gamit yung mga Invispell. Kaya huminga na ako ng malalim dito sabay focus at lapag na mga Invispell sa mga defense. Kaya eto na ang bulalakaw ni Tatang. Ayan, may nalalaman pa kasing hinga malalim at focus. Hindi rin pala tatama. Ote kasi na mortar yan, pakalat-kalat, tapos hindi pala masasama sa Invispell. Pero hayaan na, dating gawi dahil gagawa na lang ulit ng paraan. Kaya binaba ko na lang yung bahay ng aso doon sa may 3 o'clock. Inunahan ko lang muna lapagan ng 2 taong bato para may tatangke sa mga robot. Sabay hila kay Tatang gamit yung tupakin na Hwin. Para pumasok na lang sila papunta sa may town hall. At sinamahan ko na rin ang 3 taong bato para may tatangke dito kay Tupakin at kay Tatang. Pero sigurado, kahit anong tigas na mga taong bato, lalambot talaga dahil may nakaabang na 2 Single Inferno Tower. Kaya kailangan ko alalayan ng mga spells para sigurado na matatanggal ito Pakin yung town hall. At lumabas na ngayong bantay ni Boa at 3 puting bakulaw. Kaya sinabuyan ko na kaagad ng muriatic acid bago nila kuyugin yung robot. At balik nga dito kinatatang kay Tupakin kasama yung mga taong bato. Papalapit na sila sa may town hall kaya nilalapagan ko na ng bunga na nakasaray sa tae para mabuksan yung pader at maabot nila yung town hall. Pero kawawa na nga talaga yung mga taong bato dahil pinagtutulungan na nga ng mga defense ni Boa. Hindi sana nadilubyo itong at ako kung hindi lang nasobrahan sa pag-focus sa pag-agis ng bulalahaw ni Tatang. Pero hayaan na, kaya nilapag ko na dito yung Abnoy na biki sa may 9 o'clock. At sinamahan ko lamang 1 taong bato at sila na ngayong bahala sa mga defense na nandito sa may 9 o'clock. Wala na sa plano ang nangyayari dito sa atako. Kaya kapit na lang sa bahala na gang. Bahala na kung ma-3-star o ma-blackstar. Pero may pag-asa pa dahil may hirong yumbot pa kaya dito nilapag ko na sa may taas. Kaso kinuyog agad ng mga natatagong tiyanak. Buti na lang suit-suit niya yung sapatos na may kuryente na bagong bili kay Supercell. Kaya ayun, hindi man lang nakalapit yung matambay na tiyanak. Kaso pati pala tayo marami din nakatago. Kaya ginamit ko na yung ability niya para lumabas yung mga alaga at makatapak din ng tae. Otek na yan, nasaktuhan yung entry ng hirong yumbot. Puro pala tae yung pinasukan niya. Buti na lang makunat-kunat yung balat ng hirong yumbot. At nagawa pa nga mabuhay kahit marami natapakan na tae. At si Tupakin, nagsolo na nga dito sa baba. At inunti-unti na nga yung mga building sa defense na naiwan dito sa may baba. Kaso kinulong nga yung sarili, pero buti na lang, andito na si Hirong yung bot. Kaya ayun, na 3-star pa rin yung defense ni Boa Hancock. Nagamit nga lang yung mga malalaki at matitigas na taong bato. Kaya Boa Hancock, sa sunod itago mo yung mga butas mo para hindi magamitan ng malalaki at matitigas na taong bato. Kaya dito naman tayo sa stage 15. At dito nga to sa 2.0, yung lowest stage naman dito, stage 15. At kung makikita nyo nga, lamang yung kalaban, kaya kailangan ko maka 3-star para makatabla sa score. Kaya kailangan ko magseryoso at mag-focus para hindi kami matalo. Ano bang troops magandang gamitin para hindi matalo? Siyempre, mga taong bato pa rin dahil malalaki at matitigas. Kaya malaki yung chance na makaka 3-star. Kaya dito, nagsalang na ako ulit na mga gagamitin kong taong bato. Sinamahan ko lang ng ilang pirasong bungo na nakasakay sa tae para makapasok yung mga taong bato. Sinadat ko na pati reinforcement taong bato pa rin. Kaya let's go, kailangan seryosohin yung attack para makahabol sa score ng kalaban. At ito na nga yung DP si Desi. Tagilit na naman ako dito dahil stage 17 nga si Desi at kumpleto pa sa defense.
Kaya kailangan ko matanggal kaagad yung town hall gamit yung bulalakaw ni Tatang. Pero inuna ko muna ilapag dito sa may 3 o'clock yung kariton na nangahagis ang tae. Kaya test trap muna gamit yung isang Barbie. Baka kasi may nakatagong poste ng PLDC. Kaya dito, hinga malalim, sabay focus. At gamitan ng hindi yung mga ibang defense. Sabay hagis ng bulalakaw ni Tatang. At ayun, sa wakas, tumama yung bulalakaw ni Tatang. Kaso, parang may narinig ako na poste ng PLDC na umahon. Kaya agad ko muna sinilip dito yung kariton na nangahagis ang tae. At ayun na nga, ang dami palang poste ng PLDC. Nabali wala lang tuloy yung kariton doon na nangahagis ang tae. Pati yung reinforcement na isang taong bato at ugat, tinusta lang ng Single Inferno Tower. At ito pa nga yung kinalabasan dahil sa nangyari sa kariton, nawala ako sa focus at hindi ko nailapag agad si Topakin para gamitin yung malaking pana niya papunta dun sa may town hall. Kaya ayun, inunti-unti na nga ng karpintero na ibalik yung HP ng town hall. Mahamak na Barbie yan, hindi nasagap ng poste ng PLDC. Yun na lang nga yung role niya, hindi niya pa nagampanan. Ang aga tuloy natusta ng kariton, pati yung reinforcement. Pero hayaan na, at dito nga sinusubukan ko pa gawa ng paraan para hindi mapiso. Buti na lang nakapasok yung Tupakin papunta sa may town hall kasama ng mga ilang taong bato. Habang yung Abnoy, nakapasok na rin papunta doon sa may single IT. Kaso, kakapiranggot na lang ang buhay dahil natutukan nga kanina ng single IT. Kaya ayan, na-activate na nga yung ability niya na earthquake bolts at spiky ball nang wala sa oras. Kaso, madededo na rin si Abnoy dahil pumasok na sa malabag yung defense ni Daisy. Tapos lumabas na nga yung bantay ni Daisy na 3 puting bakulaw. Kaya sinabuyan ko na kaagad ng muriatic acid dahil kawawa nga yung mga taong bato at binabanata na nga ng bantay na baby dragon. Kaya nilapag ko na dito sa may taas yung bida-bidang Hirong Yombot habang tumatangki pa yung mga taong bato. Kaso halos hindi rin makagalaw si Hirong Yombot dahil isa-isa na nga napuputukan yung bantay ni Daisy na mga puting bakulaw. Buti na lang hindi napapasama si Tatang at si Topakin sa pris ng puting bakulaw. Kaya ayan, isa-isa nga nila tanggalin yung multi-archer tower. Ang problema, humiwalay na nga si Hirong Yombot at pumunta na dito sa may 3 o'clock. Kaya ginamit ko na sa kanya yung muling natitirang Invispell para hindi agad mabugbog ng enemy BK. Kaso nakaabang si Tatang pati yung isang single Inferno Tower kaya ayan ginamit ko na yung ability niya para makalabas yung mga alaga. Sabay gamit ng malaking pana ni Tupakin sa kawalan. Potek na yan, hindi pa tumama dun sa may air defense. Kaya ayan, inunti-unti nga lang ng air defense yung mga healer ng Tupakin. Epekto na ata to sa sobrang focus, hindi na tumatama yung bulalakaw ni Tatang pati yung malaking pana ni Tupakin. Pero hayaan na dahil hindi pa sumusuko yung Hirong Yombot. At nagawa niya pa nga ubusin yung mga defense na andun sa may 3 o'clock. Dinamay pati yung bantay na BK at bantay na Tatam. Grabe, ang kunat talaga ni Hirong Yombot. Sa sobrang kunat, ayan, sinaglit lang ng ricochet cannon. Kaya sa bandang dulo, hindi ko na nga magagawang matrista rin yung best ni Desi dahil paubos na ngayong oras at mayroon pa nga mga storage at gold corrector na naiwan dito sa may 3 o'clock. Sayang, kung kumunat-kunat pa sana konti yung Hirong Yombot, nagawa pa siguro matrista rin base ni Desi. Pero isa lang talaga ang may kasalanan dito, yung Barbie. Pote kasi na Barbie yan, yun na lang yung trabaho niya, hindi niya pa nagampanan. Kung nasagap niya na sana yung poste ng PLDC, hindi sana natusta kaagad yung kariton. Pero poste nga ng PLDC, kaya mahina ang sagap niyan. Kaya hayaan na, babawi na lang ako sa sunod na attack. At ayan, last setup for today's video at dito nga sa stage 16. At kailangan makabawi dito para hindi matambakan ng kalaban. Kaya nagsalang na ako ulit dito ng malakas ang troops na taong bato. Kaso, mga bagong pisa pa yung mga taong bato. Kaya napagamit na naman ako dito ng pinagbabawal na power potion para mapamas yung level at tumigas. Sayang naman kasi yung laki kung hindi matigas. Kaya ito, bumarat na nga ako ulit dito sa mirror ko. At ito na nga yung DPS ni Swaggy. At dito nga, ipinahinga ko na muna yung kariton. Baka kasi matusta lang ulit sa mga poste ng PLDC. Target lock dito yung scatter shot kaya ginamitan ko na muna ng imbi yung ibang defense. Sabay hagis ng bulalakaw ni Tatang at dalawang din doon sa may town hall. Kaso, nung nilapak ko si Topakin para itutok yung malaking pana niya papunta to sa may town hall, napunta sa kawalan. Walang yung Tatang to pahamak. Hindi man lang inantay yung malaking pana ni Topakin at tinanggal niya na kaagad yung army camp. Kaya ayun, napunta tuloy sa kawalan yung malaking pana ni Topakin at hindi nga nagawang tanggalin yung town hall. Pahamak talaga to si Tatang. Pero hayaan na, dating gawi at gawa na lang ulit ang paraan. Dahil pababa na si Topakin habang hilagila si Tatang, binaba ko na yung bahay ng aso dito sa may 9 o'clock kasama pati yung abnay na BK. Sabay gamit ng bungo na nakasakay sa tae para mabuksan yung pader at makapasok sila sa may town hall na hindi natanggal. Kaso lumandi pa yung abnay na BK kay Topakin. Kaya ayan, pinagpapana ni Topakin habang binabatukan ni Tatang. At ito na nga, papasok na sila papunta sa may monolith. Kaso, ang dami pa pala nakatagong tambay na tiyanap. Kaya ginamitan ko na muna ng fresh yung monolith kasama pati yung town hall at nananakit na nga. Dahil wala palang tumatangki dito kay Tatang at kay Topakin. Habang yung abnay na BK, dating gawi at marintanot. Kaya bago pa rumonda sa labas, ginamit ko na yung ability niya na earthquake boot at spiky ball para makapasok siya sa loob. Nang makatulong naman tumangki dito kay Topakin at kay Tatang.
Dahil papasok na nga sila sa loob at nakaabang na nga yung malabag yung dipis ni Swagi. Pero naglapag na muna ako ng isang taong bato doon sa may taas. Bago ko ibinaba yung bida-bidang Hirong Yombot, para siya na yung bahala magtatanggal doon sa isang rekushikano na naiwan sa may taas. Kaso kawawa yung mga hero dito sa may gitna. Nahuli na nga ng ipo-ipo, tuloy-tuloy pa yung panggugulpi ng mga defense habang tuloy-tuloy din yung pag-aagis ng tayo ng eagle. Kaya nilapagan ko na ng taong bato doon sa may taas para madistract yung mga expo. Sabay hagis na Moriarty Gasset sa bantay na tatang para mangisay. Kaso ang bilis lumambot ang taong bato sa mga expo kaya ito nilapagan ko ulit ng isa para madistract lalo yung mga expo. Kaya dahil dyan nakapasok pa lalo si Hirong Yombot at si Tupakin. Kaso kamalas talaga lagi nito ni Hirong Yombot. Lagi nakakatapag na malaking tae. Buti na lang makunat-kunat yung balat kaso kunti na lang yung buhay. Kaya ayan, pinalabas ko na yung mga alaga niya para makatulong sa pagtanggal dito sa mga defense na naiwan kay Swagi. At sa sobrang tapang ni Hirong Yombot, pati yung bantay na tatang hindi pinalagpas kaya ayan, pinagsisibak na ni Hirong Yombot. At yung buwang, kinulong na naman yung sarili. Nasobrahan ata sa topak. Pero hayaan na dahil buti na lang, mahaba-haba pa yung natitirang oras. At inunti-unti na nga ubusin ni Hirong Yombot kasama yung mga alaga niya, yung mga buildings na pakalat-kalat dito sa may labas. Kaya sa bandang dulo, nagawa pa rin matristar yung base ni Swagi kahit napunta sa kawalan yung malaking pana ni Tupakin. Kaya mga idolo, recommended ko talaga yung mga taong bato. Kita niyo naman, hindi tumatama yung bulalakaw ni Tatang at malaking pana ni Tupakin. Pero dahil sa sobrang tigas ng mga taong bato, kaya pa rin makatristar. Kaya pag malakas ang loob nyo, gumamit na rin kayo ng ganito sa Clan War League para matuwa yung mga kasama nyo sa clan, lalo na yung leader. At sa sobrang tuwa, may kasama pang sipa.